mother and father is may trabaho, kailangan nilang kumuha ng taga-alaga lang. Kung hindi nila talaga maiwan-iwanan yung trabaho nila, yun, no choice. Pero yung iba naman, yung mga taga-check, hindi sila kumukuha ng katulong. Ang ginagawa nila, yung mga baby nila, iniiwanan nila sa biyanan or nanay nila. Ganun ang style. Ayan, nasa bahay na ako. Mga nabili ko, ito, baboy na laman. Ayan, at saka cheese. Kailangan dito, lahat ng mga European, may stock na mga cheese ang mga yan. Hindi na wala sa refrigerator nila yung cheese, tsaka yung mga apple, yung mga ganyan mga stock nila sa mga mga prutas sa refrigerator nila. At isang-isa pa na hindi nawawala, itong patatas. Ito, bumili ako, Rolex, kasi pang-agahan namin mag-ginato bukas. Itong mangga, ay nangangasim na ako. Oh, mura, nag-on sale. Isang piraso, 27 lang, bumili na ako. Tsaka itong cookies na to, mura lang, tagsa 6, bumili ako ng 2. Ayan. Ayan. Ayan, nagalit yan sa akin eh. Bakit daw binibidyohan ko na naman? Oh, bakit na naman ngayon daw? Hindi niya alam, kinukuha ko yung likod niya. Hay nako, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Para at iba sabi ko sa inyo yung mga damit na mga ganyan yan. Hindi ko pa ganyan yan, Andito pa, tutupihin ko to. 1, 2, ano ba yan? 3, 4, 5. 5 yan. Kung sino may gusto nga lang. Kung sino may gusto, ibibigay ko sa inyo. Ayan. At, ano pa? Nauuhaw ako. Ina natin. Nangangasim ang sikmura ko na naman. Ayan, hindi mapakali sa refrigerator. Tingin sa refrigerator kung anong pwedeng makain. Ewan ko ba? Ganyan yan. Ganyan yung style. Ano kaya makakain? Ayan. Mga mayonnaise lang. Ayan, pickled. Ayan. Ano kaya makain? Parang gusto kong kumain eh. Nakakagutom eh. Hindi ko alam kung anong kainin ko. Nagugutom ako. Kanina pa. Hindi ako mapakali eh. Ay nako, ano kaya? So, don't forget to send me message or i-comment niya sa comment kung gusto niyo yung mga jacket. Kasi, kahit may private message niyo ako sa Facebook, okay lang, or dito. Okay lang. Kung sino gustong gusto, unahan lang. Kasi, baka yung iba, hindi sa mga viewer ko, kung gusto niyo talaga, mag-comment lang kayo. Tapos kapag sino ang maraming comment dyan, ibibigay ko sa inyo. Depende. Yan. Basta ibibigay ko yan, hindi ko yan i-stock yung damit dito kasi kailangan i-release ko na. Ang dami niyang damit. Kaysa naman ilagay ko sa basurahan, ibigay ko na lang. Maraming ngayon. Galing pa to yun ng Europa, ha? Hindi to galing sa sa Pilipinas, galing Europa ang mga damit na yan. Kaya kung gusto niyo nga lang, hindi sa pilitan. Ayan. Ito nga eh. Itong laruan na to, bigay ng kaibigan niya. Hindi naman kapag pupunta yung mga friends niya rito,
ayaw nilang gamitin. Nakatutok sila doon sa sa computer. Hindi nila ito pinaglalaroan. Ang gagawin ko rito, ipapamigay ko na lang. Ano ko muna to, paalam ko muna sa asawa ko kung gusto niya ipamigay. Kasi, kalat lang dito eh. Ayan may baseball. Ayan, baseball. Mga baseball na ganyan yan. Ayan. Igaganyan mo yan. Tapos, ayan, i-shoot mo ganyan. Yan, ganyan lang yan. Ganyan. Ganyan lang. Ganyan. Ayan, ganyan. Kaya, kung sinong nandito sa Czech, taga-Czech, hindi pwede itong ipabagahe sa sa ibang bansa. Malaki na to. Malaki ang shipping fee nito. Pero kung malaki ang shipping fee nito. Kaya kung sa mga gusto nito, kung nandito kayo, factory worker kayo dito sa Czech Republic, ibibigay ko na lang to sa inyo. Tanungin ko yung asawa ko bukas. Maraming laruan na pwedeng ibigay dito. Ayan, dito muna tayo sa kwarto ko. Ito, alam niyo ba to? Ito. Bigay lang ito ng kaibigan niya sa akin. Buti nga hindi ako bumili ng bago. Kasi, sabi ko sa asawa ko, bili ako ng bago ng ganito kasi kailangan ko mag-lose weight. Buti nga hindi ako bumili. Maganda eh. Ayan. Yan lang yan. Ganyan lang yan. Ayan maganda. Yan, exercise machine na yan. Bigay lang yan sa akin. Kaya nandito yan sa kwarto ko. Kasi kapag halimbawa pagod na ako sa kauupo, ayan, tumatakbo ako diyan. Pati yung anak ko kapag pumapasok rito at iistorbohin niya ako, katapos may pag-usap sa akin. Ayan, tumatakbo yan habang naipag-usap sa akin. Kung minsan asawa ko rin. Pero napakalaki ng asawa ko, ayaw niya. Kasi pagod na siya sa trabaho, ayaw niya ng mag-exercise. Ako na lang. Ako lang. So, at see you next tomorrow. Bye-bye na. Hello, good morning na naman. Andito tayo sa shower room po kasi maglalaba tayo ngayon. Hindi ko naman kalimutan. Ayan, samahan niyo ako sa aking paglalaba. At papakita ko sa inyo yung banyo ko kung anong itsura. Ganito ang mostly sa mga European, ganito ang mga banyo nila. Iba yung toilet sa kanila, yung dumihan na may toilet bowl nandun sa kabila. Dito lang to, parang parang shower room lang to. Hindi parang shower room. Talaga shower room namin to, katapos may washing machine dito. Yan. Ganyan yung washing machine namin. Ito, kumpleto na to. May na to. May dryer, washing at dryer na to. Kumpleto na. Kaya ganyan, ganito sa amin. Kaya maglalaba tayo ngayon. Samahan niyo ako. Ang paglalaba na ko, itong sabon na to, binili ko dyan sa groceryhan. Alam niyo kung magkano lang to? Mura lang to, mag 100 lang. Kasi mga ganitong mga sabon-sabon, napakamahal. Nag-half sale, 50%. Itong mga ganito, ang isang piraso, ilalagay lang sa loob. Lang sa loob. Mayroon na isa dyan kaya pinakita ko lang kung paano paglalaba. Ilalagay lang dito, tapos itapon sa loob, tapos sarado. Kung wala kayong ganito, ang nilalagay ko minsan yung powder.
yung powder na ganito, na Ariel. Dito ko naman nilalagay. Dito. May lagayan. Ayan, dyan, dito, oh, may lagayan ng, ano, sabon na powder. Dito yung, ano, pabango ng damit. Kaya, ganyan lang kasimple yung washing machine namin. Hindi na, ano, hirap. Kaya, ganyan lang yan. Hindi, yung washing machine namin, kumpleto na. May dryer at pwede ka na maglaba. Katapos niyang maglaba, magdadry na sarili niya. Self-service yung ano, yung washing machine namin. Kasi yung iba, ang ginagawa nila, bibili lang ng washing machine without dryer. Kaya yun, pampasikip. Di ba, yung iba nakikita nyo, dalawang washing machine. Kasi yung isa dryer, yung isa washing. Kaya, ano, nakakaano ng space. O, dito sana yung dryer, ay bumili lang kami na yung washing machine namin. Kumpleto na, with dryer na. Kaya, itong space na to, pwede mong pag-istakan ng mga damit na basura, yung damit na ano, pinagsuotan mo, pwede mo ilagay rito. O stakan ng kuha na ng mga gamit, mga blower, or any. Pero ang ginagawa ko, yung pinagpalitan ko, diretso dito sa washing machine dito na. Hindi na kami naglalagay ng mga basket. Kasi, pasikip lang sa toilet yun. Kaya kung nagpalit kami, diretso dito sa washing machine, ayan lang. Tapos hindi ako araw-araw naglalaba. Isang linggo, isang beses lang ako naglalaba dito. Ayan, mamaya pa-switch kapag switch ko yun kasi maingay na. May sounds na sa ano, yan sa ano, dito sa toilet kasi kulong to eh. Ganito lang ang toilet namin. Ganyan lang yan. Isa lang. Ayan, ganyan lang yan. Ganyan lang yan. Yan, may shower. Diyan kami nag-shower or bathtub, directly to bathtub. Yan, ganyan lang yan. Napakasimple ng ng toilet namin. Yung shower room namin. Ayan, ganyan lang yan. Ayan na naman, nakapulot na naman yung asawa ko ng itong machine na to. Ayun, tignan niyo, bigat. Kasi mahilig yan magkumpuni ng mga sira-sira na mga appliances. Ayan, mga ganyang appliances. Yung machine niya, inaalis niya. Alam niyo ba kung anong ginagawa niya? Hinuhugasan niya muna, di ba? Sa ating sabi niya, bawal hugasan yung mga machine kapag may mga ganito. Sa kanya, ginagawa niya, hinuhugasan. Tapos ang ginagawa niya minsan, katapos niyang hugasan, minamicrowave pa niya, ha? Sabi ko, baka sumabog yung microwave, sabi ko ano sa kanya. Sabi ko, hindi. Kasi professional yan, taga-company ng mga electronics. Sabi ko, mga ganyan, di ba may ganyan pa, no? Sabi ko, nilalagay niya sa microwave pa, pinapadry niya doon. Tapos ano pa, lagay ka tapos microwave, katapos titistingin niya ulit. Pagkatapos mo microwave, gumagana. Sabi ko, nung una kong kita sa kanya, bawang salta ako rito. Natakot ako, lumabas ako, sabi ko, baka sumabog yan sa microwave, sabi ko gano'n sa kanya. Di siya lang nandun sa loob ng bahay. Tapos sabi niya, pasok ka na, tapos na. Sabi niya gano'n sa akin.
Kaya sabi ko, nakakatakot talaga sa pagganyan, mga hindi marunong. Ayan, may minamicrowave pa niya. Pinapadry niya sa microwave. Sabi ko gano'n, nakakatakot naman yung ginagawa mo. Ayun. Ay, saka na natin gawa ng ano yan, ng ibang kwento yung mga ginagawa niya, yung minamicrowave niya. Yung pag-aayos ng mga malalaking mga boards. Yan mga trabaho niya, electric, marami siyang trabaho kasi freelancer siya ng maraming kumpanya. Kaya marami na siya na experience. Hinahire siya ng malalaking kumpanya, ganyan. Kaya muna tayo. Mag-washing muna tayo. Ayan, pagkatapos niyan, i-switch on ko. I-switch ko yan. Tapos, babalik na lang ako rito mga oras na. Katapos, i-switch ko isa't kalahating oras. Madali lang yan. Habang nandun ako, nanonood ng kung ano sa TV o sa computer ko, pupunta na lang ako rito magsasampay. Kahit na nakadry na yan, nakadry na yung nilabhan, kailangan pa rin isampay. Kasi para maaliwas as bumango. Ayun ang Tapos, di ba nagtatanong kayo rito? May nagtanong sa akin minsan, sabi niya, uso ba dyan ang sabi nga sa akin, yung katulong sa bahay. Sabi, yung kasambahay sa bahay. Sabi, dito sa kanila, sabi ko sa inyo, hindi uso ang kasambahay dito. Ayaw nila yung may tumitirang kasambahay na katulong dito sa bahay nila. At saka, karamihan dito, kahit na may-ari ng mga kumpanya or malalaking kumpanya, wala silang makatulong sa bahay. Kasi priority nila yung yung private life nila. Ayaw nila yung alis sila ng bahay, tapos may iwanan sila sa bahay ng yung katulong o kung sino. Ayaw nila ng ganon. Ayaw nila may iniiwanan silang katulong sa bahay. Kaya tingnan niyo yung yung mga Amerikanong tumitira sa Pilipinas. Kahit na mag-isa siya, hindi siya kumukuha ng mga katulong sa bahay. Kasi nasanay sila. Kahit na may pera silang pambayad sa kasambahay, nagtitipid sila. Hindi kagaya sa atin na office workers lang, may kasambahay na siya sa bahay. Dito, kahit na opisina or sa malaking kumpanya ng tatrabaho, at kahit na 3 o 2 anak niya, hindi sila kumukuha ng hindi sila kumukuha ng kasambahay. Kaya yung mga asawa nila, sila mismo ang naglilinis, pinaglulutuan yung asawa nila pagkagaling sa trabaho. O for example, yung housewife naman nagpa-part-time or may trabaho rin sa factory. Ang ginagawa niya sa bata o 2 or 3 years pa yung anak niya. Ang ginagawa niya, sinisit niya sa school. Kasi may school naman dito na 2 years old, pwede mo nang ilagay yung anak mo doon. Parang inaalagaan ba nila? Tapos, pwede mo siya pick upin alas 5:30 hanggang alas 6. Yun nga lang. Pero kapag nalit ka ng pag-pick up sa kanila, extra bayad yun. Yun ang problema. O di kayo mapapagalitan ka. Kasi ganun ako dati. Magpapag-30 na, 6:30 na. Napakalas na yung anak ko sa school. Napakalitan ako. Kasi syempre, alas 5 lang ang daycare . Kaya parati ako nalilit. Parati rin ako napapagalitan ng mga teacher. Or di kaya minsan, pinagbabayad kami ng extra. Yun nga lang.
Kaya sabi ko sa inyo, hindi uso sa Europa ang mga katulong. Yung matatandang yung mga, for example, lola na hindi naalagaan ng mga pamilya. Tumitira na lang sa home of the ages. Doon sila tumitira. Yun na nga lang. Tapos kung ayaw nilang patiran sa home of the ages, ang ginagawa nung yung mga anak, ayun talaga, yung ikinukuha sila ng yung mga bali nurse o yun, yung nurse or katulong. Yun nga lang, yun ang kasi kaya nilang magbayad ng katulong para sa mag-alaga sa lola. Yun nga lang. Yun. Iilan lang ang mga kumukuha ng mga katulong dito, doon mismo sa Praha. Pero mga foreigners sa mga yun. Yung nababalita ako may mga ganyan na kumukuha sila ng mga katulong, pero hindi sila mga taga-check. Foreigners din sila na kumukuha sila ng mga part-timer na mag-aalaga sa mga anak nila. Kasi maybe hindi pa nila alam kung anong patakaran dito, kaya hindi nila alam patakaran ng mga bata dito na pwede mong ihatid sa school. Or pagkakaalam ko yung baby pa yung anak niya, kaya kailangan kumuha siya ng part-timer na mag-aalaga sa anak niya, kasi from 2 years old pwede nang ilagag sa sa school yung bata. Pero yung mga baby, mother and father is may trabaho, kailangan nilang kumuha ng taga-alaga lang. Kung hindi nila talaga maiwan-iwanan yung trabaho nila, yun, no choice. Pero yung iba naman, yung mga taga-check, hindi sila kumukuha ng katulong. Ang ginagawa nila, yung mga baby nila, iniiwanan nila sa biyanan or nanay nila. Ganun ang style. Nung busy rin kami ng asawa ko, kahit na yung bilas ko, ang taga-alaga, yung biyanan ko, yung anak ko, na-opera na ako minsan sa ospital. Di syempre walang mag-aalaga sa anak ko. Sabi na, nag-volunteer yung biyanan ko, sabi niya, yung anak ko raw, siya raw mag-aalaga. Inalagaan niya ng dalawang araw. Oo. Maganda minsan. Yung bilas ko rin, pumapasok siya sa work. Araw-araw, dalawa anak noon, tapos maliliit pa, makukulit. Parating yung anak niya nagsusuntukan. Kaya hindi niya maiwan-iwanan. Kaya hindi rin siya pwedeng kumuha ng katulong kasi hindi nila afford, at saka ayaw nila yung may kasama sa bahay. Kaya ang ginawa niya, yung biyanan ko ang taga-alaga, araw-araw siya pupunta doon. Yung parang katulong style, yung part-time sa umaga, tinatawagan na siya ng anak niya, pumunta siya doon para mag-alaga sa anak niya. Ihatid niya sa school yung mga bata. Ay yung biyanan ko, nasa bahay lang, naglilinis, nagluluto, tapos hihintayin niyang mag-out yung mga bata. Hatid sundo lang, ganun ang ginagawa niya. Ganun ang mga biyanan dito minsan, tumutulong mag-alaga. Ayan, napalayo na tayo, diba? At manood kayo sa ibibigay ko yung mga, hindi ko na naisusunod na mga damit. Yung mga damit-damit ko na ayaw ko nang isuot, ibibigay ko na magla-live ako. Hindi live selling ha. Magla-live, pamigay ako. Kaya manood kayo ng vlog ko about live pamigay. Ayan, sa kakakwentuhan natin. Kaya sabi ko sa inyo, hindi uso rito ang katulong. Yun, kahit na ako ayaw kong magkaroon ng katulong. Kasi, kung halimbawa, kasi di ba nababalita niyo na yung mga asawa, naanakan yung mga katulong, gano'n. Ayaw ko na may gulong-gulong na ganyan. Kung video bata-bata pa sa akin yung mga katulong. Naku, delikado. Tapos kung yung halimbawa, basic kayong mag-asawa,
iiwanan nyo yung yung katulong sa bahay. Kung minsan malikot ang kamay, nanakawan pa kayo. O di kayo paalagaan nyo yung anak ninyo. Tapos hindi mo alam, minumulis din or pinapalo niya, hindi mo alam kasi walang camera sa loob. Yan ang kaya mas maganda wala na lang katulong. Para tsaka yung pagkuha mo ng katulong, isa pang problemahin yan yung pagkain niya. Saan siya titira sa kwarto, tapos pasahod mo pa sa kanya. Kayong mag-asawa, kumakain nga kayo para may masasahod sa kumpanya, katapos yung sasahurin mo, ibibigay mo lang sa katulong. Hindi, wala rin. Mas maganda kung hindi wala talagang mag-alaga, yung isa sa inyo, mag-stop na lang magtrabaho, huwag na lang kumuha ng katulong. Ayan, iyan ang nakasanayan nating mga Pilipino, yung kukuha na lang ng katulong. Marami diyan sa Pilipinas. Basta maraming kumukuha na lang ng katulong. Diyan sa Pilipinas lang yan. Wala rito. Halos wala rito. Kahit sa Taiwan, ayaw nila yung may kasama sa bahay katulong. Kasi nanirahan ako doon ng matagal na panahon. Katapos, halos mga tao doon, ayaw nila may kasama sa bahay, mga katulong din. Sila rin ang gumagawa. Pwera lang yung talagang, sinasabi ko sa inyo, yung matanda na. Yun ang nag-aaral sila ng katulong para mag-alaga sa nanay nila or lola at lolo. Yung baldado ng katawan. Yun ang ikinukuha nila ng katulong. Tapos, yung magkakapatid, nag-aambagan para pasahod dun sa katulong. Yun nga lang, doon sa Taiwan. Pero yung mga maghuhugas o tagalinis, ginagawa na lang nila sarili. Yun kasi sarili naman sila . Kaya diyan lang sa Pilipinas lang ang uso ng katulong . Hindi uso dito. Yeah. Tayo. I-switch ko na yung ganito lang yun. Ayan, namatay na. Ayan, kapag nag-on na yan, kasi may manual naman dito . Ayan, kung number 4, kung puti ang i-wawash mo, puti, may number dito. Kung pantalon, kung jacket lang. Or yung mga kortina. Magdara-daray na yan. May plansya pa nga ito . May plansya pa nga . Minsan, na-switch ko yan na may plansya. Yung pinalansya niya, bago kung nabili sa H&M na mahaba, cotton yun. Bawal palang plansyahin. Paglabas niya sa washing, kulong-kulong-kulubot. Naku! Kasi yung jacket na yun, parang yung ginansilyo lang na jacket. Yun ang nagkamali ako ng pindot. Yung pala na pindot ko, may pagka-plansya. Pinalansya niya sa loob. Nung paglabas na, kulubot na. Hindi ko na maayos. Tinapon ko rin. Ayan, ganyan lang yan. Ayan. Automatic na yan. Ayan, doon tayo sa labas. Mainit pala dito. Mainit.